Sinisiraan niya yung kapatid ko. My goodness. Grabe siya. And sa'yo, sa mga sinabi mo tungkol sa kapatid ko, nakarating yun sa akin. Nakarating yun sa akin. At hindi ko yun pinakita kila mama. Hindi ko na yun pinakita kila mama. Kasi nga, sobrang nilulook up siya ni mama. Ano kaya hindi ko yun ipinakita kay mama. Pero grabe ka. Grabe siya. Sis Rhea, sino yun? Hindi ako mag-name drop. Gusto ko lang malaman mo na alam ko yung mga pinagsasasabi mo. No? Na hindi porket nanahimik kami kasagsagan ng issue, pwede mo nang gawin sa amin. Gawin sa amin yung mga ginagawa mo sa ibang tao. Hindi mo yun pwedeng gawin sa amin at itigil mo na yun. Nasa Team Brooks, isa sa amin na sinisiraan daw ating Diwata. Nagsalita ang kapatid. Di ba? Bakit ayaw mo munang i-PM o tawagan yung pinaghinalaan mo? So ngayon, baka kayo magulat sa sasabihin ko. Baka kayo magulat, lalabas ang baser ng ating Diwata. Dito na kasalanan yun. Bakit? Kayo nagsisimula, kayo nag-uumpisa. Ang ginagawa namin, sinisiraan namin si Diwata. O may kasama ko sa Team Brooks na sinisiraan niya. Totoo yun ang sinasabi niya. Narinig niya sa dalawang tainga. Pero, hindi ko yan ikikwento dito sa live ko. Bukas, antayin mo ang kanyang upload. Yung sinasabi yung tao na sinisiraan niya si Diwata. Ha? Antayin nyo bukas kung ano ang katotohanan. Kalingap Dan, pasensya ka na. Alam ko naman na ayaw mo to. Kaya lang, sumusobra na sila. Lugbok na kami sa kahiyan sa social media. Sabi nyo, mayabang. Panagsalita, mayabang. Kayo ganun, meron din. Kahit si Diwata, meron din. Abangan nyo yan bukas. Ang kwento ng inyong pinaghinalaan kung sino yun. Okay. At alam mo ba kung sino masisira dito? Ang inyong Diwata. Mamaya-maya lang. Sabi ko, totoo yan. Hindi niya paninira kay Joy. Sinabi ko sa kanya, ang sabi ko pa nga sa kanya, hindi pwedeng ilabas kasi masisira si Diwata. Pero maya-maya, sasabihin ko to kung ano attitude ng ating Diwata. Kawawa dito si Joy Diwata. Bakit? Siya mapuputukan nito Totoo, narinig ng aking kasama at nakita niya ang reaction ni Diwata. Kaya si Kuya Bal noon nag-live na hindi na matuloy ang dinner, 3 beses na postpone, 25,000 ang budget para doon sa second 2 years anniversary ng ating Diwata. Sige. Hindi ko sasabihin yan kung ano ang reaksyon, kung ano ang sinasabi ni Diwata mismo kay Dan at andoon yung isa kong kasama kung ano ang reaksyon ng mukha niya. Antayin niyo bukas yun. Mas lalo siyang mapapahiya. Attitude ang ating title. Kamusta mga kalingap, mga ka-Adonis? Ako nga pala si Barbie Jose. Nagmumukbang ako ng noodles kasi wala na akong pera. Walang pera kasi nga ayaw na ni President Berador ng mga issue-issue. Kaya tuloy, hindi ka basta-basta pwedeng mag-content kasi nga gusto niyang ayusin yung problema. Lalo na dito po sa panibagong yugto ng gera sa pagitan nila Kuya Brooks, sa grupo ni Kuya Brooks, at ganun din naman sa side nila Joy Diwata. Ito dito nag-umpisa nung nakaraan dun sa live ni Rhea, yung kapatid ni Joy Diwata, na sinabi niya nga na mayroon daw naninira doon sa kanyang kapatid na si Joy. At moving forward, fast forward, nakita natin na meron nga, kung paninira man yun, meron nga na nagsasabi ng attitude daw ni Joy na ganito, na ganyan, na ganon. So, marami sa atin ang nakakaalam na kung sino yun. At obviously,
kaparehas ng pangalan ni Rhea. Huwag na kayo mag-aro pa. Kahit na TRO pa yan, huwag na. Alam naman na nila na si Ate Rhea Olarte yung sinasabi. Kaya huwag na kayong ano-ano pa. Ito, wala akong kinakampihan dito. O kung ano man na personally na inaatake, maging si Ate Rhea Olarte o kung si Kuya Brooks. Ito ay opinion lang. Opinion at content ko at parte ng aking content na mukbang. So, we are now on alert level number 1, which is sa panibagong yugto ng issue na ito, dahil nga sa pagla-live ni Kuya Brooks, hindi pa man sumasagot yung dapat na sumagot, sabihin na natin si Ate RO, sumagot na agad si Kuya Brooks. Meron siya mga paglilinaw, hindi natin alam, out of nowhere, bigla na lang siya nagsalita. Out of nowhere, bigla siyang nagpaliwanag na hindi natin alam kung ano yung kanyang ibig sabihin. So, iniisip ng iba na ito yung papasabugin niya nung nakaraan na naudlot lang, na hindi natuloy dahil na rin siguro sa pakiusap ni Presbyrador na wag nang kausapin o wag nang sabihin o kung ano man yan. Dahil nga sa issue, gusto nang maputol yung issue. No? Sa atin naman, gusto natin maputol yan. Siyempre, issue yan eh. No? At hindi nga naman magandang tignan na kapag kalingap laban sa kalingap ang nagbabanggaan. No? Pero hindi maiiwasan talaga. At kanya-kanya tayong saloobin, kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang prinsipyo na tinatawag, kung prinsipyo man yan na matatawag. Kasi yung iba, akala nila prinsipyo. Wherein yung iba naman is only, it's an attitude. Kagaya ng sinasabi nila na attitude. Well, ano ba dapat natin pag-usapan? Kasi kung kami masusunod, wala namang may gusto talaga na magsagutan pa, na magkaroon ng problema. Dahil nga, affected syempre yung kalingap. Pero hindi maiiwasan, nandiyan na yan. No, kanya-kanya silang sagutan, batuhan, bombahan, na lahat na. Lalo na si Kuya Brooks, hindi ko rin naman pinepersonal. Wala akong against kay Kuya Brooks. Ulitin ko, sinasabi ko lang yung saloobin ko dito, na sana hindi na siya sumagot. Dapat hinayaan niya kung sino man yung mga involved na tao, yun ang dapat sasagot. Natural lamang na mag-react itong si Rhea, na kapatid ni Joy Diwata, doon sa nabasa niya sa conversation between Ate Rhea Olarte at kung siya man yun, yung araw talaga, dahil baka may iba pang screenshot, kung siya man yun. No? Pero yun yung pinakamalapit ngayon na sa pagkakaalam natin, ay dapat ang sumagot dito, makapag-usap ng personal in private, si RO na sinasabi nyo, at ganun din si Rhea. No? Rhea at si Ate Rhea na mag-usap. Pero ang nangyari, naunahan pa. Inunahan ni Kuya Brooks at parang pinapatunayan niya yung sinasabi ni Ate Rhea na yung attitude issue na sinasabi nila kay Joy Diwata. Which is, dapat hindi naman na sinasabi. No, tama naman yung sinasabi ni Kuya Brooks na lahat tayo may attitude. No, walang perpekto dito, lahat may attitude at wala daw masama. Pero ito ang masama. Kasi nga, masama ang naging dating. At kung hindi yan magiging masama, hindi sana sasama ng gano'n, ng kinalabasan. Diba? Totoo na yung attitude, pag sinabi mong may attitude ka, walang masama. Lahat nga may attitude eh. Pero sa oras na sinabi mo yan sa ibang tao na walang ibang nakakaalam at pinag-usapan nyo yung isang tao, and this is a very exact example na sinabi mo yung attitude, no, di umano, ni Joy Diwata sa sponsor, ibang usapan na yun. Bakit naging mali? Kasi sa tingin natin, kung tama lang yung pagsasalita nun, no, yung pagkukwento, hindi sana ilalabas, no, nung sponsor yung screenshot. Hindi sana makakalabas yung screenshot ng conversation kung may mali, kung tama naman yung pagkukwento ng tao. Hindi ko sinasabi na lahat totally mali o kung ano man. Pero sa oras nga na ikaw ay nagsalita ng hindi maganda doon sa isang tao, particularly si Joy, sinabi mo sa ibang tao, ito ay nagiging masama. Kasi dito lumalabas yung tinatawag po nating paninira. Paninirang puri. At kapag may ibang nakabasa, lalo na hindi nila alam, doon mas lalong napapasama ang sitwasyon. Na imbis na mapag-usapan, no, imbis na maging okay, sapagkat kayo naman ay mayroong pinagsamahan nung nakaraan, lalabas na bitter pa rin. At ito nga,
Imbis na mamagitan, siguro ito yung pagkakamali ni Kuya Brooks, no? Mamagitan siya, maging gitna, kagaya ng request ni Baby Bopil na nagkanda iyak-iyak na sa kanyang live dahil sa sama ng loob. Pero hanggat maaari ay gusto niyang daanin sa diplomasya, no, na hindi lalabas na atakihin niyo si Kuya Brooks kasi nga pag nagkataon, siya na naman yung madidiin dito. Pag nagkataon ngayon, sagutan na naman yung magkabilang panig at hindi maiiwasan. Hanggat maaari sa President Virador, gusto niyang masolusyonan ito ng maayos na paraan, tahimik na paraan. Which is tama naman. Ang problema naman, yung timing siguro. Kaya imbes na maging maayos, nabash din naman si Boss Virador. So, ang gusto lamang nila mangyari, makapag-usap ng maayos. Pero dahil dun sa pahayag ni Kuya Brooks, no, na lumalabas na ito yung kanyang bomba na sinasabi niyang papasabugin niya kay Joy Diwata, mas lalong na-trigger na naman, bumalik na naman yung issue patungkol kay Dan. Hindi naman si Dan ang inaatake doon, hindi naman si Dan ang pinag-uusapan doon. Sinasabi lamang kung ano yung ginawa kay Joy. No? Doon sa sinasabi siguro ni Kuya Brooks, correction lang sa amin, sa part ng mga reactors, hindi mo pwedeng sabihin na hindi tumitigil. Sapagkat tumigil na naman ang issue sa inyo. Kahit doon sa pagiging presidente ng mga presidente mo, ay tumigil na rin. No? Kay Kuya Dan, kay Brother Dan, Kalingap Dan, tumigil na rin. Ito lamang ang pinag-uusapan natin, yung issue ng paglabas ng paninira daw doon kay Joy Diwata na sinabi doon sa sponsor. So, kung ito may problema, dapat nakausap mo yung isa sa iyong membro sa team mo. No? Hindi na nadagdagan pa. Pero dito lumalabas na yung sinasabi ng kasama mo o ni Ate Rhea Olarte ay sinasang-ayunan mo at sinisigundahan mo sa pamamagitan nito. Kaya ngayon, mas marami ang magagalit at mas marami ang hindi matatanggap yung mga pananalita na sinasabi mo. At sinasabi mo pa na parang may pagbabanta na sasabihin mo pa lahat. Marami pa kayong sasabihin kinabukasan. Kaya nga nag-uusap kami ni Pres Virador na hanggat maaari, habulin ka. Dahil alam ko, may papasabugin ka na naman. Ang problema lang kapag nagpapasabog ka, kasama ka. No? Kumbaga, nagpasabog ka sa isang lugar, sa isang tao, hindi ka lumalayo. Nandoon ka rin sa tabi, kaya ikaw mismo nasasabugan ng iyong mga pasabog. Ang katanungan ngayon dito, tama ba yung ginawa mong pagsasalita o hindi? Tama in a sense, in a general sense, kung magsasalita ka about attitude. If you are going to make a lecture with regards to attitude, okay lang yan in general. But when you are trying to put someone, no, as an example or direct person sa sinasabi mong attitude, doon ka na magkakaroon ng problema. Lalo na marami ang simpatya kay Joy Diwata sa nangyari nung nakaraan. At sigurado akong hindi nila matatanggap yan. Kaya kung ako sa iyo, Kuya Brooks, kung ako sa'yo, huwag mo nang ituloy yung pasabog mo na yan. Anumang oras ngayon, sapagkat parang nuclear bomb yan. Sa oras na pinindot mo yung button ng nuclear bomb mo para pasabugin kay Joy o kung sino man, damay-damay na ang lahat. At dito, hindi na matatapos yung sagutan. Okay lang yan sa mga reactor kung ayaw nyo talagang tumigil sapagkat kikita naman kami, may mga issue o kung ano man. Pero kung ganyan naman ang mangyayari at magsasuffer ang Kalingap, wag na lang. 'Di ba? Wag na lang. At mag-isip-isip tayo, daanin natin yung tinatawag po natin na diplomasya o tamang pag-iisip sa ganyang bagay. Ikaw ang mamagitan mismo. Kung dito kay Ate Rhea Olarte o kung dito kay Rhea naman, na kapatid ni Joy, wag ka nang makisali sapagkat wala namang binabalikan sa inyo na inuulit-ulit ng mga reactors. Nagkataon lang, siyempre, na lumabas yung issue na yan. Kasi kung hindi lumabas yan, wala ring nakakaalam. At yung sinasabi niyong wala namang masama pagdating sa attitude, kung totoo man, nagiging masama kapag sinabi mo na sa iba. Kasi, bakit naman kasi sasabihin pa? Bakit sa sponsor pa? Ano ang motibo? Bakit inilabas ng sponsor yan? Dahil kung yan ay tama, kung yan ay walang problema, hindi yan lalabas. Pero the fact na isinerian mismo doon kay Rhea, na kapatid ni Joy Diwata, ibig sabihin, mayroong problema at hindi tama. Tama ba? So, ganun lang naman yun. It's a very natural reaction, no, kay Ate Rhea, na kapatid ni Joy,
na ipagtanggol yung kanyang kapatid. At siya ay lumabas lamang, hindi naman para sirain yung tao. And in fact, hindi nga siya nagbabanggit ng mga pangalan. Sinabi niya, pati pangalan mo, nung sinabi, dun sa comment section, sabi niya, hindi. Mabait daw si Kuya Brooks. O sinabi si Hannah, hindi rin naman daw. O si David, hindi rin naman. So wala siyang gustong pangalanan. Ibig sabihin dito, wala siyang gustong sirain. Ipinaalam niya sa kanyang live para malaman ng tao na nalalaman niya yung mga paninira na ginagawa sa kanyang kapatid. Hindi para mismong sirain din naman yung tao na sumisira sa kanyang kapatid. So, hindi mo kailangan magdepensa dito, Kuya Brooks. Sa totoo lang. Dapat sa'yo, mamagitan pa. At wag mo na masyadong sindihan yung apoy na kumakalat ngayon sapagkat pare-parehas lang yan na makakasunog at kasama ka, sigurado, doon sa bubuhusan ng tubig ng mga bumbero. At kapag nabuhusan ka, siguradong hindi ka matutuyuan. Lagi kang magpapalit ng damit pero lagi ka ring mababasa dahil sa kakakuda ng mga reactors. Yan ang masasabi ko. Kaya doon naman sa mga viewers natin, sa mga makadanjoy o sa mga makajoynatics o kung sino man, wag natin masyadong intindihin o pahupain din natin yung ating mga emosyon sapagkat we are on a high alert. Alert level number 2, kagaya ng sinasabi ni Barbie Jose. At dapat nating pahupain kung anumang emosyon ang meron sa atin sapagkat kapag nagkataon, hindi tayo makakapagsalita ng tama. At yan ang nangyayari kaila Kuya Brooks. Kung ano't anuman ang mangyayari bukas o sa mga susunod na oras, sana mahabol ni President Virador at makapag-usap ng maayos para hindi na maglawig ito pong issue na ito. Para sa inyo pong lahat. Para hindi kayo masyadong na-stress. So, yun lang naman ang aking masasabi sapagkat kakain pa tayo. At tayo ay iinom pa ng clubs na masarap. Sabi, no? Diba? O, may gano'n. Masarap. Ito pala eh. So, Kuya Brooks, yun lang masasabi ko dyan. Kung makakausap mo si Virador, pakinggan mo na siya. Kawawa naman. Nadiin-diin na siya, napakapakan eh. Kakaawat niya, siya yung nagulungan, no? Ng mga nagrumaragas ang sasakyan ng inyong mga salitaan. Ayan. So, yun lang aking masasabi ngayon. Sana hindi na magkaroon ng problema. Pero, nakikita ko rito, baka hindi nga matapos. So, bahala na kayo sa buhay nyo. Basta kami, gumawa kayo ng gumawa ng mga issue, meron kaming revenue. Kung ayaw nyo rin gumawa ng mga issue, okay lang. Gagawa pa rin kami ng revenue sa maayos na paraan. Nasa inyo na yan. Basta kami, wala kaming galit, wala kaming kung sino man na inaatake rito. Patas lamang ang aming pagre-reaksyon. Huwag nyong masamain kasi hindi naman kayo mananalo sa mga reactor, sa totoo lang. Kaya magpakabait na lang kayo, magpaka-charity vlogger na lang kayo. At isipin nyo lagi yung kalagayan nila Kuya Bal, nila Kalingap Rab, Ate Edna, ng buong Kalingap. Yun lang.